guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga tips or mga diskarte na gagawin natin para magtagal tayo dito sa Hong Kong as domestic helper? So guys, kapag first timer ka, ito yung mga sinesearch mo. Ako ganito ako nung bago ako dito or hindi pa ako nakapunta sa Hong Kong. Ganon, katulad nyo rin ako, halos inuubos kong panoorin yung mga vlogger dito sa Hong Kong kung ano yung mga tips nila. And shout out to Daiwena, nanonood ako sa mga vlog niya nung bago ako or nang hindi pa ako nakapunta dito sa Hong Kong, yung mga ano ni Kunyang, ayan. So nanonood ako kay Kunyang dati. So Kunyang 22 TV, ayan. Nung hindi pa ako nakapunta dito, pero nung nakapunta na ako, ako na own experience ko na yung ano ko kung bakit or kung paano ka magtagal dito sa Hong Kong. So, unang-una na gagawin para magtagal ka dito is kailangan may pangarap ka. Kailangan, bago ka pumunta dito, meron kang sulat sa notebook kung ano yung mga achievement mo or kung ano yung mga dapat mong i-achieve kapag nagtrabaho ka sa Hong Kong para ganahan ka. So, ako una kong sinulat is kailangan meron akong iPhone na cellphone. Pangalawa is may bahay. Pangatlo is makaipon ako ng 500,000. Panglima is makabili ako ng 3 brand ng sapatos para sa sarili ko. Tapos, maraming damit, nakalagay yan dyan. And then, bibili ako ng TV, and then, washing, and then, refrigerator. Tapos, mabili ko yung lupa na kinakaterikan ng bahay namin. And makabili ako or makakuha ako ng sangla ng lupa sa ibang tao doon sa probinsya. So, ayan yung mga goal ko. Tsaka, matapos ko yung SSS ko. So, ayan yung mga goal ko pagpunta ko dito. And inuunti-unti ko siyang tapusin. So, nakasama din doon yung bilhan ko ng cellphone, yung pamangkin ko, tsaka yung papa ko. And, ayun, inuunti-unti ko siyang chine-check. So, yung cellphone na-check ko na, tapos na-check ko na din yung, na-check ko na din yung sapatos, ayan, na-check ko na din yung cellphone ng papa ko and ng pamangkin ko. Tapos, ano pa ba yung na-check ko? Nakabili ako ng kama. Ayan, lahat ng mga achievement ko, nililista ko yan kasi isa yan sa mga motivation ko sa gabi kung paano ako makasurvive dito sa Hong Kong. And also guys, bibili kayo ng calendar. Meron akong calendar ng maliit. So every day, kapag tapos akong magtrabaho, binibilugan ko siya or chinichicken ko siya. So araw-araw ko yung ginagawa simula January 2024 hanggang ngayon. And natutuwa ako sa ano, matatapos ko na siya. So ganun yung ginagawa ko para hindi ko namamalayan is tumatagal na ako. Next is, kailangan meron kang pasensya kapag nandito ka sa Hong Kong. Kasi guys, dito, nangangamuhan lang tayo. Dito is mababa tayo sa pinakamababa sa lahat. So, kailangan sumunod tayo sa mga rules nila. Pero kung wala na sila sa tama, kailangan din nating mag-reason out. Pasensya pagdating sa bata kasi yung mga bata dito mostly may mga autism sila. Hindi ko lang alam ba't may mga saltek yung mga bata dito. Nakakahiya nung nakaraan nasa elevator kami and then yung nanay nung bata, yung bata is mga nasa 10 or 12 years old. Ayan, yung nanay ng bata is nakikipag-usap sa staff ng building dito sa ano. So ngayon, dumating na yung elevator. So paakyat na. So pumasok na kami ng alaga ko. Tapos sabi nung bata na 12 years old lalaki, Hana, sabi niya doon sa nanay niya, tara na. So pasara na, sinasara ng alaga ko yung lift. Kasi nga, kanina pa. So, ayun, pumasok sila. And then, nagsimula ng magdaldal yung batang lalaki doon sa sa loob ng elevator. Ano lang kami, 4 lang kami ng alaga ko, tapos silang 2 magnanay. Tapos pinapagalitan niya yung nanay niya, sinisigawan niya, Hana! Talagang sumisigaw siya, tapos dinuduro niya pa yung nanay niya. Alam mo yung nanay, nakayuko lang ganun, yung alaga ko, napikon. Sabi niya, Jen, is the boy, sabi niya, is the boy is bad? Sabi ganun ng alaga ko. And I say, yes, of course, sabi kong ganun. Alam mo yung nanay, napahinto siya kasi palabas na sila, bumukas na yung lift, tas tinanong ako ng alaga ko kung salbahe ba yung bata. Sabi niya ganun. Sabi ko, oo, salbahe. Sabi kong ganun, of course, salbahe. Sabi kong ganun. Yung nanay, inaantay niya yung sagot ko. Kasi nga naririnig nila, malakas boses namin pareho ng alaga ko. So, sabi, inaantay din ng alaga ko yung sagot ko. Eh di sinabi ko, oo, salbahe. Sabi kong ganun. So, nakakahiya. Alam nyo guys, yung mga bata dito, wala silang mga manners. Kung nagsasalita kayo, nag-uusap kayo ng mga amo nyo,
sasabat at sasabat sila, yung sisirain nila yung pag-uusap nyo. Ganun sila kawalang galang. Tapos, wala silang respeto. Hindi katulad sa atin. Hindi ko alam kung paano nila matutunang magrespeto. So, kaya dapat pasensya meron ka dito. Nananakit yung ibang bata dito, guys. Prepared kayo sa ganyan. Kasi, nang babato sila ng gamit or naninipa, nanununtok. Ayan, yung alaga ko, naalala ko talaga. Kaya, nagbago ugali niyan. Kasi nga, lumaban ako. Last Chinese New Year. Tapos, hindi siya pinakain nga nung amo ko ng chocolate. Tapos nagalit siya, sinuntok niya yung amo kong lalaki. So sakto paglabas ko, umiiyak siya. Lumapit sa akin, akala ko magpapakandong. Nung kinandong ko, nanununtok siya dito. Eh di napikon ako. Sabi ko sa kanya, bakit ka nananakit? Ginagawan ba kita ng masama? Sabi ko gano'n. Nandyan yung tatay nakatulala sa harap ko. Yung mukha ko hindi na ma-explain. Galit na. Sabi ko, bakit mo ako ginaganyan? Sabi ko gano'n. Ginawan ba kita ng masama? Tapos napipiko na ako. Tapos nilapag ko siya sa sa sopa. Eh di tumigil. Aba, maya-maya nagpakandong na naman uli. Kasi nga akala ko titigil na, kumalma na eh. Aba, nanakit na naman. Di puta. Tinawag ko yung nanay doon sa loob. Sabi ko, yung anak mo nananakit. Sabi ko ganun. Tapos nilapag ko na ngayon sa sa sopa. Inano ko na, nilagyan ko na ng puwersa yung paglapag ko. Kasi ayaw magpalapag, nangungunyapit pa sa akin. Tapos mananakit. Tapos, umano yung nanay, sumigaw. Ayun, lumapit siya sa nanay, nakahanda na yung kamay niya, nakagano na. Hinawakan ngayon ng nanay, tapos, ayun, munta ako sa kusina, sinipa ko yung yung cabinet doon. Tapos sabi ko sa alaga ko, sa susunod na saktan mo ko, iwanan talaga kita, bahala ka sa buhay mo, tignan ko lang kung matuto ka, wala ka pa namang alam. Ginanong ko talaga yung bata. Tapos yung nanay, pagpunta ko sa kusina, sinipa ko yung doon, yung cabinet, pinapasok niya yung bata doon sa loob, tapos, nang babagsak siya ng pinto, yung nanay, doon ako narindi. Ayoko sa lahat ng binabagsakan ako ng pinto. Lahat ng pinto, siguro 5 pinto yung binagsak niya. Hindi ko alam anong ginagawa niya. Nang iinit siguro siya sa akin kasi ginanon ko yung bata. So, ngayon, lumapit, ready na yung cellphone ko, nasa akin na. Nung time na yun, kausap, ko yung foreigner. So, anytime pwede akong umalis dito, aalis ako. So, ready na yung cellphone ko. Ready na. Ang iniintay ko na lang na signal is, sigawan niya ako, mag-away kaming dalawa. Yun na yung pinakalas na baraha talaga. And wala na, titigil na ako. Tapos punta ako sa may yung amo kong lalaki nasa sofa, nakahiga. Tapos ako lumapit doon, malapit sa kanya, nagpa-plancha ako. Tapos lumabas yung nanay, ganito yung mukha. Galit siya. Yung mukha ko, guys, pag galit yung mukha ko, hindi mo ma-explain talaga. Maldita sa maldita. Hindi kaya ng amo ko yung mukha ko kapag maldita ako. Talagang palaban din. Nakatinginan kaming dalawa. Talagang nangahamon ako nung time na yun. Sigaw ka lang dyan. Bagsak ka ng bagsak ng pinto. Sige, sigaw ka dyan. Subukan mo isang beses. Yun talaga yung sa utak ko nung time na yun. Tapos, tinignan ko siya ng masama. Talagang tinginan kaming dalawa. Talagang galit na talaga ako nung time na yun. Kasi nung babagsak siya ng pinto, alam ko, ako yung inaano niya na binabagsakan niya ng pinto kahit wala akong ginagawa. Sinakta na nga ako ng anak mo. Ganyan ka pa. Tapos, ayun, yumuko siya. Eh, di nagplansya ako. Tuloy ako plansya. Tapos, hindi talaga ako nakikipag-usap. Tapos natapos ko magplansya, yung amo ko lalaki nagising. Niyaan ko lang, wala akong kinakausap sa kanilang dalawa. Tapos pumunta ako dun sa sa CR. Tapos sabi ng amo kong babae, kumalma na siya. Sabi niya, ano gagawin mo? Sabi niya ganun. Sabi ko, magpunas. Sabi niya, unahin mo muna to. Sabi niya ganun. Na yung boses niya, mahinahon na. Hindi ko talaga siya kinakausap. Tapos yung tatay, sinabihan niya na masok dun sa loob, bantayan yung bata dun sa sa kwarto, hindi niya pinalabas. Kasi nga, baka pag nakita ko, masipa ko talaga yung bata. Sobrang gigil ko talaga nung time na yun. So, yun. Siguro, ang bata tumagal doon sa kwarto ng 3 oras. Hindi pinapalabas ng tatay. Doon silang dalawa. Tapos kami ng nanay, dalawa, naglilinis dito sa labas. So, yun. Pagkatapos, sinabihan ko na yung bata, sa susunod na sasaktan mo ko, hindi na kita papayagang manakit. Sa susunod na manakit ka pa talaga, iiwanan na kita dito. Ba't ako magtitiis dito? Tapos nung nakaraan din, hinamon ko din yung amo kong babae kasi nga dahil dun sa bata na yung tae niya is kinalat niya, gigil talaga ako. Parang gusto ko na siyang itapon sa balkone. Sabi ko sa nanay pag-uwi, yung anak mo, nagiging dugyot na yan, sabi kong ganun. Yung tae is saan-saan nilalagay, natutuwa pa siya kapag nagagalit ako, sabi kong ganun. Sinabihan ko talaga yung anak mo na kapag hindi siya titigil sa ganyang ugali niya, uuwi akong Pilipinas, ba't ako magtitiis dito? Ginanon ko talaga. Sobrang galit ko talaga nung time na yun kasi parating yung regla ko.
Buti na lang kamo yung amo kong babae, hindi rin lumalaban pagka alam niyang ano ka eh. Nagugulat ako dyan, hindi ako nilalabanan pag inaabot ako ng topak. So, ayun, sabi niya kakausapin daw nila yung bata, pero nung time na yun yung amo kong babae, namula siya. Nataranta siya guys, tas namula. Takot din yan siya na mawala ng katulong kasi nga, 2 araw lang akong wala. 2 araw lang na holiday, December 25, 26. Hindi ko na ma-explain yung bahay. Lahat ng basahan na basa, hindi ko alam anong pinagagawa nila, nagdudugyot-dugyutan sila, as in, sa 2 araw, parang 1 linggo akong wala, sobrang dugyot na ng bahay, hindi ako nagtatrabaho, bahala sila dyan sa buhay nila, so yun, dugyot-dugyot na yung bahay, malala, so, yun, isa yan sa mga, yung pasensya talaga, tapos, yung pangarap natin sa pamilya, and also, tatagal ka dito kapag yung amo mo is marunong makisama. Pero pag yung amo mo salbahe, kahit anong karakteristik meron ka, kapag yung amo mo demonyo, wala, hands up talaga. Tapos ang laban. So, maganda din kapag masipag ka, alam mo yung organize ka. Yun yung natutuwa yung amo ko sa akin. Kasi organize ako sa lahat ng bagay. Alam mo yung kahit sabihin mong hindi ako ganun kalinis, pero nakikita niyang nililinis ko yung mga gilid-gilid ng kung saan-saan. Napalpak lang ako nung nakaraan kasi sa ilalim ng sink namin. Ewan ko anong ginawa niya doon kasi nagkalat yung tubig doon nung holiday ko nga, kaya basa-basa dito. Tapos may naglabasan doon na hindi siya ipis, ibang insekto siya. So hindi ko alam anong insekto yon. So doon daw galing, ewan ko, nagsisigawan sila doon sa kusina nung nakaraan. So bahala kayo dyan. Tapos tinatawag ako ng bata, siguro gustong palinisin sa akin yung pero hindi ako lumabas. Bahala kayo dyan sa buhay nyo, day off ko. Ayokong lumabas. So yun, lang talaga, tiyagaan lang talaga dito guys. Basta may pangarap ka, walang imposible, tatagal ka dito, lalo pag yung amo mo mabait. Pero pag napunta ka sa salbahe, kahit sabihin mong gaano ando na lahat ng karakteristik sa'yo, cheerful ka, masipag ka, masinop ka, mabait ka, ayan, mapag-alaga ka, o ano pa yan, magalang ka. Pag lahat yan is tinapatan ng amo na demonyo, wala ka talagang magagawa, lalo pag walang konsiderasyon. Isa lang naman sa nagpapahirap dito sa mga katulong is yung walang kain, tapos yung perfectionist na amo, tsaka mapagbintang, yung sabihan kang magnanakaw, katulad nung isang babae na nag-post siya, sabi daw ng amo niya, napicturan daw yung cabinet niya na merong alahas na galing sa amo. Tapos nung tinigdan niya, wala naman doon. Sabi niya, pinicturan ko, sinend ko na sa polis. Sabi ko, pagka ganun, basta hindi mo hinawakan yung gamit na sinasabi niyang ninakaw mo, hamunin mo, sige papuntahin mo yung polis dito, basta wala kang fingerprint doon sa sa alahas na sinasabi niya, safe ka doon. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo naman ata hinawakan. So, hamunin mo, patawag mo sa kanya ng pulis. Sabi niya na-picturean niya daw sa sa cabinet ko yung yung alahas. Pero wala naman doon nung kinalkal ko. Sabi ko, tinatakot ka lang yan. Gusto mo sabihin mo sa kanya, sige, papuntahin mo dito yung pulis, papuntahin mo dito kung sino sa atin dalawa merong fingerprint diyan sa sa alahas mo na yan. Ganun ninyo, tsaka maraming amo dito sa Hong Kong guys na nanghahalongkat ng gamit. Ewan ko kung hinahalongkat ng amo ko yung gamit ko dito, pero wala siyang mapapala. Halongkatin niya, nakita niya dito meron akong nakabalot sa baunan na kanin. So, bahala siya dito. Nagkakalat yan dito guys pagka day off ko. Makalat yung kwarto ko, so wala siyang pakialam. Sige, halongkatin mo dyan. Bahala kang maghalongkat. Ngayon nga umuwi, hindi ko alam anong ginawa dito sa bahay. So, bahala sila. Makikita nila dun sa taas, may mga pagkain ako dyan. Bawal ako kumain dito, pero basta may pagkain ako, wala akong pakialam dyan. Pagka may ipis, edi ako na lang manghuli. So, buti na lang yung amo ko, hindi rin ako bahala siya dyan kung i-renew niya ako, hindi. Sabi ko sa kanya, magre-renew ako, pero baka ayaw niya akong i-renew, wala tayong magagawa. Pero feeling ko, i-renew naman. Walang magtatagal dito sa bata, salbahe yung ugali. So, yun lang. Tiyaga lang tayo. So, hindi ko naman na ata matatapos tong 2 years ko na renew. Kailangan ko lang matapos yung bahay. So, sa ngayon kasi, March matatapos na ako sa utang ko sa bangko. Tapos, makakapagpadala na ako every month ng pangdagdag sa mayroon na ako mga listahan ng bibili na materyales. Tapos, sa June, yun, konti na lang yung idadagdag ko. Siguro mga 150,000 to 200 yung idadagdag ko doon sa mga nabili ko.
kasama na yung labor, matatapos na yung bahay, malalagyan na ng bubong, pwede na makatira yung mama ko. So, yun lang naman yung gusto nila eh, yung mabubungan. Tsaka siguro palagyan ko ng sliding window para hindi papasok yung yung ulan. Okay na yun. Tapos, unti-untiin ko na lang yung pag-finishing, paglagay ng tiles. Hayaan ko muna yan, basta matirhan lang nila. So, yun lang naman yung importante sa akin. And, sinasabihan ako ng jowa ko na, yun nga, pupunta na ako ng Amerika, ganyan. Sinasabi ko sa kanya, kapag dyan kasi ako, kasi magpunta, ang mangyayari kasi, mag-start ako sa uno. So, pag-aantayin ko na naman yung mama ko bago ko matapos yung bahay. Kaya sabi ko, antayin mo muna matapos ako dito bago mo ako kunin. Yun yung usapan namin. So, ayun lang guys. Sana lahat ng pangarap natin matupad. Continue lang to chase our goals. Ayan. So, walang imposible. Basta, alam mo yung matigas yung ulo mo. Kayang-kaya yan. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.